Kumusta po kayong lahat? Ako si Dr. Renato Bagani, isang doktor na may 35 taong karanasan at ngayon tatalakayin natin ang isang mahalagang paksa. Ang lihim na hindi sinasabi tungkol sa prutas para sa iyong kidney. Naitanong niyo na ba sa inyong sarili kung bakit sa kabila ng pagsisikap ninyong kumain ng malusog at maraming prutas para sa paglamig ng katawan, ay pagod pa rin kayo, bahagyang namamaga ang mga kamay at paa, at kailangan pa ring umihi ng 2 o 3 beses sa gabi. Maraming nakakatanda ang nagrereklamo sa akin, Doc. Ang galing, ang dami kong kinakain na prutas pero hindi bumababa ang creatinine ko at mas napapagod pa ang kidney ko. Aking mga kaibigan, iyan ang tahimik na pagdurusa na nararanasan ng maraming tao paglampas ng edad 55. Habang mas maraming prutas ang kinakain ninyo para sa kidney, mas lalo itong humihina. Hindi kayo ang may kasalanan, kundi may isang katotohanan na bihirang sabihin. Hindi lahat ng prutas ay angkop para sa mga taong may mahinang kidney. May mga uri na nakakatulong sa kidney na gumaan, nagbabawas ng toxins, at nakakatulong sa mas mahimbing na pagtulog. Ngunit mayroon ding mga uri na nagpapahirap sa kidney, nagpapataas ng creatinine, at nagpapapagod sa katawan araw-araw. Ang mas nakakagulat pa, ang mga prutas na nagpapapagod sa kidney ay ang mga uri na ginagamit pa rin ng maraming nakakatanda araw-araw at iniisip pa nga nila na ito ay napakabuti para sa katawan. Ngunit ipinapakita ng agham na kung mali lang ang isang uri, ang kidney ay maaaring sumala ng potassium o natural na asukal na mas mataas ng maraming beses kaysa sa normal. Ang kidney na mahina na ay lalong nadaragdagan ng presyon. Ngunit huwag kayong mag-alala. Sa video ngayong araw, tutulungan ko kayong makilala ang 3 uri ng prutas na napakabuti para sa mga taong may mahinang kidney, nakakatulong sa katawan na gumaan, nagbabawas ng pag-ihi sa gabi, nagbabawas ng pamamaga, at sumusuporta sa pagpapanatili ng creatinine. At kasabay nito, ang 3 uri ng prutas na tila walang pinsala, ngunit tahimik na nagpapapagod sa kidney araw-araw. Kung malinaw lang ninyo itong mauunawaan at babaguhin ng bahagya, makikita ninyo ang napakalinaw na pagbabago sa loob ng ilang linggo. Mas mahimbing na pagtulog, mas kaunting pagod, mas maayos na paggana ng kidney, at mas relax na pakiramdam. Kaya manatili kayo hanggang sa huling bahagi ng video para malaman kung anong uri ang dapat kainin, anong uri ang dapat iwasan, at paano kumain para maging pinakagaan ang katawan. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe sa channel, pakiclick po ang subscribe at i-on ang notification bell para hindi ninyo mapalampas ang mga pinakabagong video na tutulong sa inyo na pangalagaan ang kidney, cardiovascular system, at pangkalahatang kalusugan araw-araw. Simulan na natin, aking mga kaibigan, para maunawaan kung bakit may mga prutas na nagpapalakas ng kidney, ngunit mayroon ding nagpapapagod dito. Kailangan nating tingnan ng malalim kung paano gumagana ang kidney kapag ang katawan ay tumatanggap ng prutas araw-araw. Ang ating kidney ay parang isang masipag na tagapagbantay ng gate. Araw-araw ay kailangan nitong salain ang dugo ng tuloy-tuloy upang alisin ang mga toxins, ayusin ang tubig, asin, potassium, at balansehin ang antas ng acid sa katawan. Kapag bata pa, sapat ang lakas ng kidney para halos lahat ng kinakain natin ay maproseso. Ngunit paglampas ng edad 55,060, unti-unting bumababa ang function ng pagsala sa paglipas ng panahon. Kaya, bawat pagkain na inilalagay sa katawan ay direktang nakakaapekto sa paggana ng kidney, kahit na ang prutas na iniisip ng marami na ganap na ligtas. Ang mahalagang bagay na bihirang mapansin ay ang prutas ay naglalaman ng 3 grupo ng sustansya na kailangan iproseso ng kidney araw-araw. Natural na potassium sa prutas. Mahalaga ang potassium para sa puso at mga kalamnan. Ngunit kung mahina ang kidney at hindi masala ng buo,
mag-iipon ang potassium sa dugo. Ito ay maaring magdulot ng palpitations, panghihina ng kalamnan, pamamanhid ng kamay at paa, at sa malubhang kaso ay maaring magdulot ng arrhythmia. Ang ilang uri ng prutas ay naglalaman ng napakataas na potassium na nagpipilit sa kidney na magtrabaho ng todo. Natural na asukal, fructose. Ang natural na asukal sa prutas ay hindi nakakalason, ngunit para sa mga taong may mahinang kidney, ang mataas na asukal ay nagpapabilis sa pagkauhaw ng katawan. Kailangan ng kidney na magsala ng mas maraming tubig at mula doon ay nagpapataas ng bilang ng pag-ihi sa gabi. Maraming nakakatanda ang nag-iisip na ang pag-inom ng maraming tubig ay mabuti para sa kidney, ngunit sa katunayan ay hindi nila sinasadyang pinapagod ang kidney. Natural na acid. Maraming maasim o mataas ang acid content na prutas ang nagpapagaan ng pagka-acidic ng katawan. Karaniwan, aayusin ng kidney ang balanse na ito. Ngunit sa mga taong may mahinang kidney, kahit mali lang ang kinain na uri ng prutas, kailangan na ng kidney na magtrabaho ng doble para ma-neutralize ang dami ng acid na ito. Dahil sa tatlong nabanggit na salik, hindi maaaring kumain ng prutas ang mga taong may mahinang kidney ng basta-basta tulad ng mga malusog na tao, kundi kailangan nilang pumili ng maingat dahil kahit isang maling uri ng prutas ay sapat na para tumaas ang creatinine sa loob ng ilang linggo. Ngunit ano ang magandang balita? Biniyayaan din tayo ng kalikasan ng mga prutas na napakagaan, mababa sa asukal, mababa sa potassium, at mababa sa acid na mayaman sa antioxidants na tumutulong na protektahan ang mga microvessels sa kidney. Gamit ang tatlong tamang uri ng prutas na ito, marami sa ating mga kababayan ang mas nakakatulog na. Nabawasan ang pamamaga, nabawasan ng husto ang pag-ihi sa gabi, at naramdaman na gumaan ang kanilang katawan. Pagkatapos ng bahaging ito, malalaman ninyo ang tatlong uri ng prutas na napakabuti para sa kidney at kasabay nito ay matututunan ang tatlong uri ng prutas na dapat iwasan ng mga taong may mahinang kidney sa lalong madaling panahon. Magpatuloy tayo sa susunod na bahagi. Prutas na sumusuporta sa kidney, 1. Hinog na peras. Aking mga kaibigan, sa mga uri ng prutas na banayad, madaling kainin, at angkop para sa mga taong may mahinang kidney, ang hinog na peras ay palaging ang pangalan na pinaka-nakakatiyak ako kapag nagpapayo sa mga pasyente. Ang peras ay hindi lamang masarap at malamig, kundi mayroon ding napaka-espesyal na katangian. Banayad sa kidney kahit sa mga taong may mataas na creatinine o madalas umihi sa gabi. Ang unang dahilan kung bakit naging kaibigan ng kidney ang peras ay ang mababa at matatag nitong potassium content. Kapag mahina ang kidney, anumang uri ng prutas na may mataas na potassium ay nagdudulot ng palpitations sa puso, panghihina ng kalamnan, at maging arrhythmia. Ngunit sa peras, ang katamtamang dami ng potassium ay hindi nagbibigay ng presyon sa kidney, ngunit nakakatulong pa rin sa katawan na mapanatili ang maayos na paggana. Kaya, ang pagkain ng peras ay hindi nagpaparamdam sa inyo ng init, pagbigat ng katawan, o pagod pagkatapos kumain. Bukod pa rito, ang peras ay naglalaman ng maraming natural na tubig sa banayad na anyo, hindi nagdudulot ng bloating, at hindi rin nagpapasigla sa kidney na sumala ng husto tulad ng maraming iba pang makatas na prutas. Ang peras ay parang isang malamig na agos ng tubig na dahan-dahang umaagos, dahan-dahang sumisipsip sa katawan, nakakatulong sa inyo na mabawasan ang pagkatuyo ng bibig, nabawasan ang init sa loob, ngunit hindi nagpapataas ng pag-ihi sa gabi. Ito ay isang napakahalagang kalamangan para sa mga nakakatanda na nahihirapan dahil sa kailangan nilang gumising ng 2 o 3 beses sa bawat gabi. Ang hinog na peras ay mayaman din sa pectin, isang uri ng soluble fiber na may kakayahang magpalabas ng toxin sa bituka. Ipinapakita ng maraming pag-aaral na kung malinis ang bituka,
mas kaunti ang toxins na muling sumisipsip sa dugo, kaya ang kidney ay makabuluhang mababawasan ang dami ng trabaho araw-araw. Kaya, ang regular na pagkain ng peras ng 3 o 4 na beses sa isang linggo, maraming nakakatanda ang malinaw na nakakaramdam ng paggaan ng tiyan, mas kaunting bloating, at mas komportable ang pangkalahatang kalusugan. Bilang karagdagan, ang peras ay naglalaman ng maraming flavonoids at vitamina C na malakas na antioxidants na tumutulong na protektahan ang mga microvessels sa kidney mula sa pinsala dahil sa banayad na pamamaga o oxidative stress. Para sa mga matatanda, kung saan unti-unting humihina ang mga filtering units sa paglipas ng panahon, ang pagdaragdag ng mga aktibong sangkap na ito ay parang pag-aayos ng mga mahihinang bahagi sa filtering system na tumutulong sa kidney na gumana ng mas matatag. Ang paggamit ng peras ay napakasimple. Maaari ninyo itong kainin ng sariwa, i-juice o i-steam kung takot kayong lamigin ang tiyan. Sa bawat pagkakataon, sapat na ang 1/2 hanggang isang maliit na piraso. Ang mahalaga ay ang pagpapanatili ng regularidad at hindi kailangang kumain ng labis sa isang araw. Mga kaibigan, bago ako lumipat sa susunod na uri ng prutas, hayaan ninyo akong magtanong ng isang simpleng tanong. Sa inyong mga nanonood ng video, sino sa inyo ang gumamit na ng hinog na peras para pamatid-uhaw o panghimagas bawat linggo? Kung nakakain na kayo ng peras, mangyaring magkomento sa ibaba ng bilang na 1 upang malaman ko na sinusubaybayan pa rin ninyo at sinasamahan ako. Kahit isang maliit na bilang na 1 lamang ay makakatulong sa video na maipalaganap sa mas maraming nakakatanda na may mahinang kidney na nangangailangan ng impormasyon tulad ninyo. Prutas na sumusuporta sa kidney 2. Green apple. Aking mga kaibigan, ang pangalawang uri ng prutas na dapat isama ng mga taong may mahinang kidney sa kanilang dieta ay ang green apple. Ito ay isang prutas na madalas balewalain ng maraming nakakatanda dahil sa iniisip nilang maasim at mahirap kainin. Ngunit mula sa pananaw ng modernong medisina, ang green apple ay isa sa mga pinakamainit, pinakamagaan at pinakakomportableng prutas para sa kidney, lalo na para sa mga may mataas na creatinine o madalas umihi sa gabi, namamaga ang paa at matagal na pagod. Ang pinakamahusay na kalamangan ng green apple ay ang mababang natural na sugar content nito. Ang mga taong may mahinang kidney ay karaniwang sensitibo sa asukal, kahit kaunting matamis na prutas lang ang kainin, nauuhaw ang katawan. Pagkatapos ay kailangan ng kidney na salain ang malaking dami ng tubig na pumasok na nagpapataas ng pag-ihi sa gabi. Tinutulungan ng green apple na malutas ang problemang ito dahil sa banayad na natural na asim na nakakapagpakalma ng pagkauhaw sa matamis nang hindi mabilis na nagpapataas ng blood sugar. Maraming nakakatanda na kumakain ng green apple sa loob ng ilang panahon ay mapapansing mas kaunti ang kanilang pagkauhaw, kaya mas mahimbing din ang kanilang pagtulog sa gabi. Mayaman din ang green apple sa pectin, isang uri ng soluble fiber na tumutulong na magpalabas ng dumi sa bituka na nagbabawas ng dami ng toxins na bumalik sa dugo. Kapag mas malinis ang bituka, malinaw na nababawasan ang pasanin ng pagsala ng kidney. Ito ay isang bagay na hindi magagawa ng lahat ng prutas. Para sa mga matatanda na may constipation o bloating, ang regular na pagkain ng green apple ng 3 o 4 na beses bawat linggo ay maaaring makatulong sa mas magaan na pagtunaw, mas flat na tiyan, at mas komportable na pakiramdam. Hindi lang iyon, ang green apple ay naglalaman ng maraming malic acid, isang natural na aktibong sangkap na may kakayahang bawasan ang pagbuo ng maliliit na calcium crystals sa kidney. Sa madaling salita, tinutulungan nito ang kidney na hugasan ang maliliit na kristal na maaaring maging bato kung hindi mapamahalaan ng maayos. Kaya, para sa mga nagkaroon na ng maliliit na bato sa kidney
o madalas na nakakaramdam ng matinding sakit sa likod pagkatapos kumain, ang green apple ay maaaring maging natural at ligtas na solusyon. Nagbibigay din ang green apple ng katamtamang dami ng bitamina C, hindi masyadong mataas upang magdulot ng acidosis sa katawan, ngunit sapat upang suportahan ang immune system at protektahan ang mga kidney microvessels mula sa oxidative stress. Dahil sa balanse na ito, ang green apple ay isang perpektong prutas para sa mga taong may mahinang kidney, hindi nagdudulot ng init sa loob, hindi nagpapataas ng asukal, at hindi nagpapahirap sa kidney. Ang pagkain ng green apple ay napakasimple din. Maaari ninyo itong kainin ng direkta, balatan kung takot kayong mahirapan sa pagtunaw, o hiwain at ibabad sa kaunting maligamgam na tubig para lumambot bago kainin. Ang mga may mahinang ngipin ay maaaring i-steam ang green apple para mas lumambot. Dapat itong kainin sa umaga o hapon. Iwasan ang pagkain bago matulog para sa pinakamahusay na pagtunaw ng katawan. Lalo na, ang green apple ay napakaangkop para sa mga madalas pagod, nawawalan ng enerhiya o bahagyang nahihilo. Ang banayad na asim ng mansanas ay nakakatulong sa paggising ng bahagya, binabawasan ang pakiramdam ng bigat sa ulo nang hindi nagpapataas ng asukal. Aking mga kaibigan, hayaan ninyo akong magtanong sandali upang makita kung ano ang inyong kaugalian sa pagkain ng prutas. Sa inyong mga nanonood, sino sa inyo ang nakakain na ng green apple o kumakain nito ng ilang beses sa isang linggo? Kung ginamit na ninyo ang prutas na ito, mangyaring magkomento ng bilang na dol sa ibaba. Nakakatulong ito sa akin na malaman na sinusundan pa rin ninyo ang video at nakakatulong din sa video na maipalaganap sa iba pang may mahinang kidney na nangangailangan ng tumpak na impormasyon tulad ninyo. Prutas na sumusuporta sa kidney. 3. Katamtamang hinog na papaya. Aking mga kaibigan, ang pangatlong prutas na sumusuporta sa kidney na nais kong ibahagi ay ang katamtamang hinog na papaya. Ito ay isang napakapamilyar na prutas sa mga Pilipino, ngunit maraming nakakatanda ang tinitingnan lang ito bilang panghimagas at hindi alam na ang papaya ay maaaring magbigay ng malaking benepisyo sa mga taong may mahinang kidney, lalo na sa mga madalas kabagin, hirap huminga, hindi mahimbing ang tulog o may bahagyang pagtaas ng creatinine. Ang katamtamang hinog na papaya ay may malaking kalamangan, napakadaling tunawin. Paglampas ng edad 55, unti-unting humihina ang ating digestive system. Ang dami ng digestive enzymes ay bumababa na nagpapabagal sa pagbaba ng pagkain sa bituka. Kapag matagal na nananatili ang pagkain sa bituka, mas maraming toxins ang nalilikha at ang kidney na mahina na ay kailangan pang salain muli ang ilan sa mga sangkap na ito. Ang papaya ay naglalaman ng enzyme na papain na tumutulong na sirain ang protina at sumusuporta sa mas magaan na pagtunaw ng tiyan, kaya nababawasan ang pasanin ng toxins na dumadaloy sa kidney araw-araw. Bukod pa rito, ang papaya ay naglalaman ng beta-carotene, vitamina C, at maraming antioxidants na tumutulong na pakalmahin ang mga microvessels sa kidney, sumusuporta sa pagbabawas ng banayad na pamamaga, at nagpoprotekta sa mga sel mula sa pinsala. Para sa mga taong may mahinang kidney, ang mga microvascular damage na ito ang sanhi ng unti-unting pagbaba ng filtering function sa paglipas ng panahon. Ang katamtamang hinog na papaya na may banayad, medyo mainit na katangian, ay napakaangkop upang suportahan ang mabagal na proseso ng paggaling ng kidney. Ang isa pang mahalagang katangian ng papaya ay ang katamtamang mababa nitong potassium content na hindi nagbibigay ng presyon sa cardiovascular system at kidney tulad ng saging o avocado. Dahil dito, ang papaya ay isang ligtas na pagpipilian para sa mga taong may mataas na creatinine o nagkaroon na ng potassium imbalance sa dugo. Maraming nakakatanda, pagkatapos lumipat mula sa saging patungong papaya,
ang lubos na nabawasan ang palpitations, panghihina ng kalamnan, o pakiramdam ng bigat sa ulo. Ang papaya ay sumusuporta din sa pagtulog. Para sa mga taong madalas hindi makatulog sa gabi, hirap matulog o natutulog ngunit hindi mahimbing, bahagi ng dahilan ay nagmumula sa stress ng nerbiyos at banayad na electrolyte imbalance. Ang papaya, dahil sa banayad na katangian at dami ng natural na bitamina, ay nakakatulong sa nervous system na maging mas matatag, mas regular ang paghinga. Maraming pasyente ko ang nagsasabi na sa pagkain lang ng ilang piraso ng papaya sa hapon, mas mahimbing ang kanilang tulog sa gabing iyon, hindi nagigising ng maraming beses. Napakasimple lang ang paggamit ng papaya, dapat pumili ng prutas na katamtamang hinog, hindi masyadong hilaw, at hindi rin masyadong malambot. Ang mga hirap huminga ay maaaring kumain ng papaya sa umaga o tanghali. Ang mga madaling lamigin ang tiyan ay maaaring kumain ng maliit na dami o isama ito sa kaunting mainit na luya. Sa bawat pagkakataon, sapat na ang 4 hanggang 5 maliliit na piraso, hindi kailangang kumain ng labis. Ang papaya ay isang mapagpakumbabang prutas, hindi mahal, hindi marangya ngunit nagbibigay ng maraming pangmatagalang benepisyo para sa digestive system at kidney. Aking mga kaibigan, bago tayo magpatuloy sa susunod na bahagi, gusto kong magtanong sa inyo upang makita kung ano ang inyong mga kaugalian sa pagkain. Sa mga nanonood ng video, sino sa inyo ang nakakain na ng hinog na papaya o kumakain nito linggo-linggo? Kung ginamit na ninyo ang prutas na ito, mangyaring magkomento sa ibaba ng bilang na 3 upang malaman ko na sinasamahan pa rin ninyo ako. Aking mga kaibigan, kakalabas lang natin sa 3 uri ng prutas na banayad, madaling kainin, at partikular na kapaki-pakinabang para sa mga taong may mahinang kidney. Ngunit tulad ng sinabi ko sa simula, hindi lahat ng prutas ay mabuti. Mayroong mga uri na tila banayad, tila napakabuti para sa kalusugan. Ngunit kapag humina na ang kidney, nagiging pasanin ang mga ito na nagpapabilis sa pagtaas ng creatinine, nagpapapagod sa katawan, nagpapalala ng pamamaga at nagpapalala ng pag-ihi sa gabi. At ang kapansin-pansin ay ang 3 pinakamapinsalang prutas ay kabilang sa grupo ng mga prutas na kinakain pa rin ng maraming nakakatanda araw-araw at naniniwala pa nga na ginagawa nila ang tama para sa kanilang katawan. Kaya, anong mga uri ng prutas ang kailangan iwasan ng mga taong may mahinang kidney? Magpatuloy tayo sa susunod na bahagi, prutas na nakakapinsala. 1. Hinog na saging. Aking mga kaibigan, ang unang uri ng prutas na kailangan mag-ingat ng mga taong may mahinang kidney at may mataas na creatinine ay ang hinog na saging. Ang saging ay isang napakapamilyar na pagkain sa bawat pamilyang Pilipino, malambot, madaling kainin, madaling dalhin, at nagbibigay ng maraming enerhiya. Ngunit dahil sa napakapamilyar nito, marami ang nakakalimot na ang saging ay naglalaman ng napakataas na potassium, mas mataas kaysa sa karamihan ng iba pang karaniwang prutas. Para sa isang taong may malusog na kidney, madaling mailalabas ng katawan ang labis na potassium. Ngunit sa mga taong may mahinang kidney, malinaw na nababawasan ang kakayahan ng pagsala ng potassium. Kapag tumaas ang potassium sa dugo, lilitaw sa katawan ang mga sintomas na madalas na ipinagkakamali ng maraming nakakatanda bilang kakulangan sa tulog o mababang presyon ng dugo tulad ng labis na pagod, panghihina ng kamay at paa, mabilis o irregular na tibok ng puso o pakiramdam ng bigat sa ulo at bahagyang pamamanhid ng mga dulo ng daliri. Ito ay isang babala na nagpapakita na hindi masala ng kidney ang lahat ng potassium at ang sitwasyong ito ay madaling mangyari kapag regular kayong kumakain ng saging. Hindi lang iyon, ang hinog na saging ay naglalaman din ng medyo mataas na natural na asukal para sa mga taong may mahinang kidney. Ang mataas na asukal ay magpapasigla sa katawan na mauhaw
At kapag uminom ng labis na tubig sa maikling panahon, kailangan ng kidney na magtrabaho ng doble upang ayusin ang dami ng tubig na ito. Ito ang dahilan kung bakit maraming tao ang kumakain ng saging sa gabi, pagkatapos ay umihi ng tuloy-tuloy sa buong gabi, hindi mahimbing ang tulog at pagod sa paggising sa umaga. Ang isa pang problema na kakaunti ang nakakaalam ay ang saging ay nagpapabagal sa digestive system ng mga matatanda. Kapag bumagal ang bituka, madaling mag-ipon ng toxins at muling sumisipsip sa dugo, kaya nagpapataas ng pasanin sa kidney. Maraming nakakatanda paglampas ng edad 60 ang nakakaramdam ng kabag, hirap sa pagtunaw, at maging heartburn pagkatapos kumain ng saging. Ang mga sintomas na ito ay nagpapakita na hindi makayanan ng katawan ang dami ng asukal at starch sa saging. Para sa mga taong may mataas na creatinine, ang pagkain ng saging araw-araw ay maaaring magpataas ng mga indikasyon ng mas mabilis ng walang malinaw na dahilan. Nakilala ko ang isang lolo na 65 taong gulang. Araw-araw ay kumakain ng isang saging sa umaga dahil sa paniniwalang mabuti ang saging para sa puso. Ngunit pagkatapos ng 3 buwan nang muling suriin, tumaas ang kanyang creatinine, mas namaga ang kanyang mga paa, at madalas siyang nakakaramdam ng palpitations. Nang bawasan niya ang saging at lumipat sa mga prutas na mas mababa ang potassium, pagkatapos lang ng ilang linggo, mas mahimbing ang kanyang tulog at nabawasan ng husto ang pag-ihi sa gabi. Ipinapakita nito na hindi masama ang saging, ngunit hindi ito angkop para sa mga taong may mahinang kidney. Kung gusto ninyo pa rin kumain, dapat kumain ng napakaliit na dami, maximum na kalahating saging sa isang araw, at huwag na huwag kumain sa gabi. Aking mga kaibigan, hayaan ninyo akong magtanong ng isang simpleng bagay. Sa inyong mga nanonood ng video na ito, sino pa sa inyo ang kumakain ng saging araw-araw o linggo-linggo? Kung nakakain na kayo ng hinog na saging kamakailan, mangyaring magkomento ng bilang na 4 sa ibaba upang malaman ko na sinusubaybayan pa rin ninyo ito. Prutas na nakakapinsala, 2. Pulang ubas. Aking mga kaibigan, ang pangalawang uri ng prutas na kailangan ng mga taong may mahinang kidney, may mataas na creatinine o madalas umihi sa gabi ay ang pulang ubas. Ang ubas ay isang prutas na mahal ng marami, matamis, malambot, madaling kainin, at itinuturing na mabuti para sa puso. Ngunit para sa kidney, lalo na ang kidney na humina na, ang pulang ubas ay isang malaking pagsubok. Ang unang dahilan kung bakit hindi angkop ang pulang ubas para sa mga taong may mahinang kidney ay ang napakataas nitong natural na asukal na fructose. Kapag malusog ang kidney, madaling ayusin ng katawan ang dami ng asukal na ito. Ngunit sa mahinang kidney, ang mataas na asukal sa prutas ay mabilis na nagdudulot ng pagkauhaw sa katawan, pagkatapos ay mas maraming tubig ang iinumin ng tao kaysa sa normal. At kapag masyadong mabilis na pumasok ang tubig sa katawan, kailangan ng kidney na salain kaagad ang malaking dami ng tubig na ito na nagdudulot ng pagtaas ng pag-ihi sa gabi at pagkapagod sa umaga. Maraming nakakatanda ang kumakain lang ng ilang maliit na kumpol ng ubas, ngunit sa buong gabi ay hindi mahimbing ang tulog. Umiihi ng 3 hanggang 4 na beses nang hindi nauunawaan ang dahilan. Hindi lang iyon, ang pulang ubas ay naglalaman ng mataas na organic acids, lalo na sa balat at buto. Para sa normal na tao, walang problema ito. Ngunit sa mga taong may mataas na creatinine, ang dami ng acid na ito ay nagpapadali sa bahagyang pagka-acidic ng katawan na nagpapahirap sa kidney na balansehin ang pH. Ito ang dahilan kung bakit maraming tao pagkatapos kumain ng ubas ay mabilis na napapagod, bumibigat ang ulo, o hirap matulog. Ang isa pang salik na nagpapagawa sa ubas bilang isang nakatagong kaaway na nagbibigay presyon sa kidney ay ang hirap tunawin na balat ng ubas. Ang bituka ng mga matatanda ay mas mabagal kung kumain ng maraming ubas
Ang balat ng ubas ay madaling manatili ng matagal sa bituka, nagbuburo, naglalabas ng gas at toxins. Ang mga toxins na ito ay maaaring muling sumisipsip sa dugo na nagpapapilit sa kidney na salain muli. Kapag marumi ang bituka, mas maraming trabaho ang gagawin ng kidney. Ito ay isang mekanismo na hindi alam ng maraming taong may mahinang kidney. Para sa mga may kasaysayan ng diabetes, pre-diabetes, o pabago-bagong blood sugar, mas mapanganib ang pulang ubas. Ang mataas na natural na asukal sa ubas ay maaring magpataas ng blood sugar ng mabilis na nagpipilit sa kidney na magsala ng mas maraming glucose sa ihi na nagdudulot ng dehydration, pagkauhaw, at mas matinding pagkapagod. Kapag ang sitwasyong ito ay madalas na nangyayari, ang creatinine ay maaaring mabilis na tumaas ng walang malinaw na dahilan. Kahit na hindi pa malubhang humina ang kidney, ang pagkain ng pulang ubas sa hapon o gabi ay maaari pa ring magdulot ng insomnia dahil ang asukal at acid ay bahagyang nagpapagising sa nervous system. Maaari ninyong mapansin na kung kumain ng ubas sa araw ay walang problema, ngunit kung kumain sa gabi ay hindi maganda ang tulog sa gabing iyon, medyo mabigat ang ulo o bahagyang mabilis ang tibok ng puso. Ang ubas ay hindi laging masama, ngunit hindi ito angkop para sa mga taong may mahinang kidney, may mataas na creatinine o may pamamaga at pag-ihi sa gabi. Kung gusto ninyo pa ring kumain, pinakamabuting kumain lamang ng 3 hanggang 5 maliliit na piraso, kumain sa umaga, at pagkatapos ng pagkain na mayaman sa fiber o protina upang mabawasan ang bilis ng pag-absorb ng asukal. Aking mga kaibigan, bago ako lumipat sa susunod na uri ng prutas na nakakapinsala, gusto kong marinig ang inyong matapat na pagbabahagi. Sa inyong mga nanonood, mayroon bang nag-iisip na ang pulang ubas ay isang masustansiyang prutas at madalas itong binibili para sa pamilya? Kung ginamit na ninyo ang pulang ubas kamakailan, mangyaring mag-iwan ng bilang na 5 sa ibaba. Hindi kailangan ng mahabang pagsusulat. Kahit isang numero lang ay sapat na para malaman ko na sinusubaybayan ninyo ng maigi ang bawat bahagi ng video at talagang nagmamalasakit sa inyong sariling kalusugan. Prutas na nakakapinsala. 3. Abokado. Aking mga kaibigan, ang pangatlong prutas na nakakapinsala na kailangan lalo na bigyang pansin ng mga taong may mahinang kidney, may mataas na creatinine o madalas pagod at bahagyang namamaga ay ang abokado. Ang abokado ay isang prutas na mayaman sa nutrisyon, malambot, mabango, at pinaniniwalaan ng marami na mabuti ang pagkain ng abokado para sa puso at balat. Tama iyan para sa malusog na tao. Ngunit sa mga taong may mahinang kidney, ang abokado ay isang tahimik na pasanin na nagpapahirap sa kidney. Ang pinakamalaking dahilan kung bakit hindi angkop ang abokado para sa mga taong may mahinang kidney ay ang napakataas nitong potassium content. Sa listahan ng mga karaniwang prutas, nangunguna ang abokado sa dami ng potassium. Para sa malusog na tao, nakakatulong ang potassium na mapanatili ang matatag na tibok ng puso at sumusuporta sa mga kalamnan. Ngunit sa mga taong may mahinang kidney, hindi mailalabas ng katawan ang labis na potassium na ito. Kahit kalahating abokado lang ang kainin, ay sapat na para bahagyang tumaas ang potassium sa dugo at magdulot ng mga sintomas tulad ng labis na pagod, bigat sa ulo, palpitations, o pamamanhid at panghihina ng kamay at paa. Ang mas nakakabahala, ang mataas na potassium na ito, kapag naipon, ay magpapabagal sa tibok ng puso, minsan ay irregular. Maraming nakakatanda ang nagkakamali nito bilang kakulangan sa tulog o hypoglycemia, ngunit sa katunayan ay nagmumula ito sa hindi kayang iproseso ng kidney ang lahat ng potassium na ibinibigay ng abokado. Hindi lang iyon, ang abokado ay naglalaman din ng maraming vegetable fats, bagaman ito ay good fats. Sa mga taong may mahinang kidney, ang mataas na taba ay nagpapabagal sa digestive system,
madaling magdulot ng kabag, hirap sa pagtunaw, o pakiramdam ng bigat sa tiyan pagkatapos kumain. Kapag mabagal ang pagtunaw, mas matagal na nag-iipon ang toxin sa bituka at kailangan ng kidney na iproseso ang mas maraming dumi na nagpapapagod pa sa kidney. Ang isa pang salik na hindi napapansin ng marami ay ang abukado ay karaniwang kinakain kasama ng asukal, condensed milk o fresh milk. Ang mga ito ay nagpapataas ng asukal at taba, mabilis na nauuhaw ang katawan na nagpapapilit sa kidney na magsala ng mas maraming tubig. Ito ang dahilan kung bakit ang mga taong may mahinang kidney na kumakain ng halo-halo na may abukado, avocado shake o tinapay na may abukado at gatas ay madalas na nakakaramdam ng mas maraming pag-ihi sa gabi at mas hindi mahimbing ang tulog. Ang abukado ay mayaman din sa oxalates, isang sangkap na may kakayahang magsama sa calcium upang bumuo ng maliliit na kristal sa kidney na batayan ng mga bato sa kidney. Ang mga nagkaroon na ng bato o may mataas na creatinine level ay hindi dapat kumain ng abukado ng regular. Maraming pasyente ko ang nagsasabi na kahit kumain lang ng abukado ng 1 o 2 beses sa isang linggo ay nakakaramdam sila ng pagbigat ng katawan, hirap matulog at maging bahagyang pananakit sa likod. Nang itigil ang abukado, pagkatapos lang ng ilang linggo, mas gumanda ang tulog at malinaw na nabawasan ang pakiramdam ng pagod. Ito ay hindi nangangahulugan na masama ang abukado, kundi hindi ito angkop para sa mga taong may mahinang kidney. Hindi lahat ng masustansyang pagkain ay para sa lahat ng uri ng katawan at ito ang pinakamalinaw na halimbawa. Ang mga mahilig sa abukado ay kailangan maging maingat. Kung talagang gusto ninyong kumain, dapat kumain lamang ng 2 o 3 maliit na kutsara. Huwag kainin kasama ng asukal o condensed milk at huwag kumain sa gabi. Aking mga kaibigan, hayaan ninyo akong magtanong ng isang simpleng bagay upang makita kung ano ang inyong kaugalian. Sa inyong mga nanonood, sino sa inyo ang mahilig kumain ng abukado, maging ito ay avocado shake o abukado na may gatas? Kung nakakain na kayo ng abukado sa nakaraang linggo, mangyaring magkomento ng bilang na 6 sa ibaba. Ang pag-iiwan lang ng numero ay sapat na para lubos kong maunawaan ang inyong mga kaugalian sa pagkain at matulungan akong baguhin ang nilalaman ng mga susunod na video upang maging pinakaangkop para sa mga taong may mahinang kidney. Aking mga kaibigan, bago ko ibahagi ang mahahalagang payo para sa mga taong may mahinang kidney, gusto kong ikuwento sa inyo ang isang napakatotoong kuwento na naniniwala ako na marami sa inyo ang makakakita ng sarili sa kuwento. Ito ay kwento tungkol kay Mang Pedro, 67 taong gulang mula sa probinsya. Isang banayad na lalaki na dati ay tiwala na napakaayos ng kanyang pamumuhay, walang alak, walang sigarilyo, kumakain ng maraming gulay, maraming prutas, at palaging naniniwala na napakabuti niya sa pangangalaga ng kanyang kidney. Ngunit sa isang regular na health check-up, natanggap ni Mang Pedro ang resulta na lubos na nagpagulo sa kanya. Tumataas ang kanyang creatinine level, bumaba ang glomerular filtration rate, mga senyales ng bahagyang paghina ng kidney. Nag-alala siya at hindi niya maintindihan kung bakit nangyari ito. Dahil dati ay palagi siyang aktibong kumakain ng malusog, lalo na ang prutas. Umupo siya sa harap ko, bumuntong hininga, at nagtanong, "Dok, mas marami pa akong kinakain na prutas kaysa kanin, paano humina ang kidney ko? Mayroon ba sa inyo ang nag-iisip din ng ganoon? Iniisip na ang pagkain lang ng maraming prutas ay mabuti at mas gagaan ang kidney. Ngunit sa totoo lang, minsan ang iniisip nating mabuti ay tahimik na nagpapapagod pa sa kidney." Tinanong ko si Mang Pedro kung anong uri ng prutas ang madalas niyang kainin. Sinabi niya na halos araw-araw siyang kumakain ng saging, minsan ay abukado at mahilig sa pulang ubas. Lahat ng ito ay mga uri na tila napakasustansiyoso. Ngunit para sa mga taong may mahinang kidney,
Ang mga prutas na ito ay naglalaman ng mataas na potassium at asukal na mas mataas kaysa sa kayang tiisin ng kidney. Kung regular na kakainin araw-araw, mas mapapagod ang kidney at mababawasan din ang kakayahan nitong magsala ng toxins. Dahan-dahan kong ipinaliwanag sa lolo na ang saging at abukado ay dalawang uri ng prutas na may pinakamataas na potassium content. Para sa malusog na tao, walang problema. Ngunit para sa mga taong may mahinang kidney, ang potassium na hindi mailalabas ay maiipon at magdudulot ng mga pakiramdam tulad ng labis na pagod, palpitations, pamamanhid at panghihina ng kamay at paa. Samantala, ang pulang ubas ay naglalaman ng maraming asukal at ang pagkain ng marami ay nagpapauhaw sa katawan. Kapag uminom ng maraming tubig, kailangan ng kidney na magsala ng mas marami at iyan ang dahilan kung bakit kailangan ng kidney ng lolo na magtrabaho ng parang overtime. Pagkatapos marinig, malungkot nang umiti si Mang Pedro at sinabi, "Kaya pala, sobra ko palang minahal ang kidney ko kaya hindi ko sinasadya na mas pinahirapan ko ito, Doc." Tiningnan ko siya at sinagot, "Hindi ka nagkamali, minahal mo lang ang iyong katawan sa isang paraan na hindi pa tama." Pagkatapos ng araw na iyon, tinuruan ko si lolo na dahan-dahang magbago, lumipat sa hinog na peras, green apple, at katamtamang hinog na papaya, mga prutas na mababa sa asukal, katamtaman ang potassium, at napakagaan para sa kidney, habang dahan-dahang binawasan ang saging, abukado, at ubas. Pagkaraan ng 6 na linggo, bumalik siya na may mas maliwanag at mas masayang mukha. Sinabi niya na gumigising na lang siya ng 1 beses sa gabi para umihi, hindi na namamaga ang mukha sa umaga, at mas gumaan ang kanyang katawan. Bahagyang bumaba ang creatinine level. At sinabi niya ang isang pahayag na hindi ko makakalimutan. Kaya pala, malaking pagbabago pala ang maliit na pagbabago na iyon, Doc. Ang kuwento ni Mang Pedro ay hindi bihira. Maraming nakakatanda ang katulad niya, iniisip na ang pagkain lang ng prutas ay mabuti, ngunit sa totoo lang, ang mahinang kidney ay nangangailangan ng angkop na prutas, hindi maraming prutas. Kung bibigyan ninyo ng pansin, makikita ninyo na ang mga taong may mahinang kidney ay madaling mapagod pagkatapos kumain ng isang uri ng prutas. Nakakain na ba kayo ng saging at naramdaman ang palpitations? O nakakain ng ubas at kinailangan gumising ng maraming beses sa gabi para umihi? Ang mga ito ay hindi nagkataon lamang, mga kaibigan, kundi ang kidney ay nagsasalita upang ipaalam na sila ay sobra na sa trabaho. Kaya ano ang dapat gawin ng mga taong may mahinang kidney? Hayaan ninyo akong ibahagi ng dahan-dahan ang bawat punto upang madali ninyong maunawaan at matandaan. Hindi lahat ng prutas ay malamig at banayad. Maraming uri ang may napakataas na potassium, maraming uri ang may labis na asukal. Ang dalawang salik na ito ay nagpapagawa sa kidney na magtrabaho ng higit pa. Pumili ng prutas na mababa sa asukal, mababa sa potassium, at madaling tunawin. Nakakatulong ang hinog na peras sa banayad na paglamig, nakakatulong ang green apple sa paglilinis ng bituka, nakakatulong ang katamtamang hinog na papaya sa mas mahusay na pagtunaw at nabawasan ang kabag. Ito ang mga uri na mas gusto ng kidney. Bawasan ng husto ang saging, pulang ubas, at abukado. Hindi masama ang 3 uri na ito, ngunit hindi angkop para sa mahinang kidney. Hindi sapat ang lakas ng kidney upang iproseso ang dami ng potassium at asukal sa mga ito. Makinig sa sarili ninyong katawan. Kung kumain ng isang uri ng prutas at sa gabing iyon ay madalas umihi, mas kabagin, mas mabilis ang tibok ng puso, o paggising sa umaga ay namamaga ang mukha, itigil agad sa loob ng ilang araw upang obserbahan. Hindi kailangan ng kidney ng labis na bagay. Hindi kailangan kumain ng 5 hanggang 7 uri ng prutas araw-araw, sapat na ang kumain ng 1 o 2 angkop na uri upang gumaan ang pasanin ng kidney.
Aking mga kaibigan, minsan ang ating katawan ay nagsasalita sa atin sa pamamagitan ng napakaliit na senyales. Isang hindi mahimbing na gabi, isang karagdagang pag-ihi sa gabi, kaunting pagod sa umaga, lahat ng ito ay maaaring paraan ng pagpapadala ng mensahe ng kidney. Kung makikinig tayo ng maaga, magbabago ng maaga, magkakaroon ng pagkakataon ang kidney na gumaling ng maaga. Palagi akong naniniwala na ang pangangalaga sa kidney ay hindi tungkol sa paggawa ng isang malaking bagay, kundi sa bawat maliit na pagpipilian, bawat maliit na kaugalian sa pagkain. At kung pipiliin lang ninyo ang tamang uri ng prutas, mas gagaan ang paghinga ng kidney, mas makakapagpahinga, at mas gagana ng maayos. Mga kaibigan, ang kidney ay tahimik na nagtatrabaho para sa atin sa buong buhay. Kaya mula ngayon, hayaan nating gumaan ang kidney ng paunti-unti. Aking mga kaibigan, sa puntong ito, naniniwala ako na nauunawaan na ng bawat isa sa inyo ang isang bagay. Ang kalusugan ng kidney ay hindi nagmumula sa mga malalaking bagay, kundi sa mga napakaliit na pagpipilian sa pang-araw-araw na buhay. Kahit mali lang ang isang uri ng prutas ang kainin ay maaaring magpapagod pa sa kidney, ngunit kung tama ang isang angkop na uri ang kainin ay sapat na para makapagpahinga ang kidney, mas magaan ang pagsala ng toxins. Ang katawan ay dahil dito ay mas malusog ng paunti-unti. Minsan, ang ating buhay ay nagbabago lang mula sa mga simpleng bagay na ganyan. Naitanong niyo na ba sa inyong sarili kung bakit sa parehong edad, may mga taong paglampas ng edad 60,070 ay malusog pa rin, mabilis maglakad, mahimbing ang tulog sa bawat gabi, samantalang kayo naman ay madalas pagod, namamaga o umiihi sa gabi? Maraming beses ay hindi dahil sa edad kundi dahil sa sobrang pasanin ng kidney sa loob ng ilang dekada na hindi natin napapansin. Sanay ang kidney sa pagtitiis, sanay sa tahimik, sanay na hindi nagrereklamo, ngunit sa isang punto, tumataas ang creatinine level, nagsisimulang mapagod ang katawan, nagsisimulang hindi mahimbing ang tulog, iyan ang oras na nagsasalita ang kidney. Ngunit mga kaibigan, ang magandang balita ay maaari pa ring bumuti ang kidney. Ang ating katawan ay palaging may kakayahang gumaling kung alam natin kung paano alagaan ng tama. Kung pipiliin lang ninyo ang prutas na angkop para sa kidney, kakain sa tamang dami, sa tamang oras, at babawasan ang mga nakakapinsalang uri, magpapasalamat kaagad ang kidney sa inyo, gaganda ang tulog. Mababawasan ang pamamaga ng katawan, at mas gagaan ang pakiramdam. At umaasa ako na pagkatapos ng video na ito, ang bawat isa sa inyo ay magsisimulang magmahal pa ng kaunti sa inyong kidney. Huwag magmadali, huwag labis. Dahan-dahan lang ngunit regular na gawin araw-araw. Tulad lang ng pag-aalaga ng isang maliit na hardin, kung tama ang tubig, tamang sikat ng araw, at tamang uri ng halaman, natural na mamumulaklak ang halaman. Kung kapakipakinabang ang video ngayong araw, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at i-on ang notification bell upang sa bawat paglabas ko ng bagong video, matatanggap ninyo kaagad at magpapatuloy sa paglalakbay ng malusog, mahabang buhay at masaya kasama ang mga anak at apo. Maaari rin kayong mag-iwan ng komento, kahit isang numero lang, upang malaman ko na nakikinig pa rin kayo, sinusubaybayan, at gusto pa ring maging mas malusog ang inyong kidney araw-araw. Naway palagi kayong malusog, mahimbing ang tulog, at ang inyong kidney ay palaging gumaan tulad ng inyong kagustuhan. Paalam at hanggang sa susunod na video.